Quitting show business. Kahit pa paano, syempre po, may konting sakit. Bawat artista, yun yung isang pinaka-fear nila. Yung Hi guys, and welcome to another edition of Ray Talks. At syempre, kasama natin ngayon ang aking newest beauty derm baby, the best actor, Mr. Dennis Trillo. wow, hello everyone! Kamusta kayong Uy, lahat? palakpakan naman kayo Kamusta dyan. kayong lahat? Yes! Ang dami nating mga bisita ngayong araw na ito. Syempre, ang special guest natin. Ang parang iba kundi si Mr. Dennis Trillo. Thank you po. How do you feel now? Masayang masaya. Sobrang parang feeling ko napaka-special. Katulad ng mga iba kong nakikita ng mga ambassadors ng beauty derm na talagang parang napakaswerte. And no wonder talagang nagtatagal ng mga ilang taon yung mga relationship nila sa inyo. Grabe yung pagtrato nyo sa kanila. Parang, yun, napaka-special. So, ganun yung nararamdaman ko talaga. Ay. Maraming salamat po. Very honored na mapasali dito sa pamilya na to. Okay, tapos na po tayo, guys. Sobrang nag-enjoy na, no, sa first question. And syempre, ako dapat magsabi nun kasi I'm very honored. Akala mo napapanood lang kitang bata pa ako. Joke lang. Bata? Yan. Ito pa rin ating first question, Bunso. Pinangarap or ginusto mo ba talaga na maging artista ever since you were a child? Noon po, hindi ko masyado naiisip dahil ako po ay talagang mahiyain noon pa man. Pero yung mami ko kasi, feeling ko siya yung talagang may gusto na ipasok kami sa ganitong klaseng industriya. Kasi noon pa lang, pinag-voice lessons niya kami. Hoy! Sample nga! Pinapakanta tuwing, pinapakanta po kami talaga? tuwing, mga pag may Christmas parties, mga family reunion. gatherings. So, yun, gustong-gusto niya kaming ginagawa. Pero kami, ng mga kapatid ko, parang napipilitan lang kasi nga mahihain kami lahat. Ano yung favorite song mo nung bata ka? Kasi ako nung bata akong favorite song ko nun, magaling akong kumanta, hindi niya natatanong. Pero tanungin niya na. Ano pong favorite song? Uy, ano ka ba nananalo nga ako nun? Ang prize ko nung 1,000. Sa singing contest? Oh, first place na yun. Mga The Greatest Love of All, yung mga kinakanta ko. Tapos pataas ng pataas, may mga Whitney Houston, ganon. Wow, pang diva yun. Oo, pang diva. Pero pag wala ka ng practice, wala na talaga. Oo, kaya si ate mo, ito na lang, negosyante na lang. At dream ko talaga maging, dati, talk show host. Oo, kaya ako Kaya nag-take pala. ng mass communications. Kasi nga idol ko si Ma'am Corina, gusto ko maging newscaster. Yun, tapos naging DJ ako. Ako na kayo interviewin mo. Naging DJ din. Yes! Gusto mo sample? Sige nga po. Oh, sige. Totoo ba? Bigla ako pala yung na-discover. Alright, check your time. It's now 1 minute after 9 o'clock. And you're still tuned into the #1 radio station here in Baguio City. This is 91.9 Yes FM. Wow, ang galing. Yes! Oo, kasi nung bata ko, Galing. sobrang payat ko talaga at sobrang itim ko. So gusto ko behind the scenes, tapos nasa radyo, tapos it's now 9 o'clock and you're still tuned into the #1 radio station. Ganon. So, wala. Kaya ito yung nagustuhan kong gawin. Ngayong may sarili na akong kumpanya. Paglaruan ko ngayong mga alaga ko. Diba? Kasi ito yung dream ko. Ayoko ng mga pictorial. Ayoko ng ganun. Kasi alam ko naman kung hanggang saan lang ganda ko, no? Diba? Yung parang, sa inyo na yon. Kaya nga may endorser. Kasi gusto ko kayong focus natin. Yan. Ang saya, no? Gusto nyo maging singer. Gusto ko rin maging singer. Dati, ganyan. Tapos sa radyo, sa TV. Question number 2. Have you ever considered quitting show business? Quitting show business. Well, simula nung naging artista ako, parang wala pa namang pong point na umabot ako sa ganun. Pero bago po ako mag-artista, nung ako'y nag-audition sa mga commercials, and hindi ako natatanggap, parang dun yung time na feeling ko, para dito ba talaga ako? Kasi sobrang mahihain ko, hindi ako maka-arte ng tama, and bihira ako matanggap sa mga go-see, sa mga auditions. Masakit ba pag hindi ka natatanggap? May ganun bang feeling na... Kahit pa paano, syempre po, may konting sakit dahil syempre hindi nangyari yung gusto mong mangyari. Feeling mo may mali sa'yo at pilit mong dinidiscover kung paano mo hahanapin yun at aayusin. So, noon naman, wala pa nang nagsasabi sa akin, wala naman ako mga managers noon, kaya ayun, wala talagang nag-guide, kaya
Ngayon naman na Dennis Trillo ka na, lahat ng awards, nakuha mo na, bida ka na sa lahat. Takot ka ba na maging irrelevant? Palagay ko po, bawat artista, yun yung isang pinaka-fear nila, yung makalimutan ng mga tao, yung wala nang pumapansin sa'yo. Feeling ko nightmare yun para sa kahit sinong artista or kahit sinong tao na nasa isang trabaho. Nakakatakot lang mangyari yun dahil syempre yun yung parang sign na nag-fail ka na dun sa mga ginagawa mo pag talagang hindi ka na wala nang interest yung mga tao sa'yo. Alam mo, sabi sa akin ni Ate Lorna, she's one of my endorsers also. Sabi ko, Ate, bakit Lorna Tolentino ka pa din? Sabi niya, kasi yung mga bata ngayon na artista nakakalimot. Dapat daw you stay humble at dapat daw magbigay galang ka sa mga mas nauna sa'yo at you have to love your fans. At nakikita ko, very humble kayo ni Jen sa part na yun. Kaya love na love ko siya agad. Pag-usapan naman natin ang buhay pamilya. Sige How po. was fatherhood changed, Mr. Dennis Trillo? How young is your eldest? Eldest ko po ay mag-18 na po. Tapos yung bunso naman ay mag-3 years old ngayong April. Masasabi ko po na yung fatherhood napakalaking epekto po sa akin dahil magmula nung nagkaroon ako ng mga obligasyon, responsibilidad sa mga anak, parang yan yung time na magkakaroon ng direksyon yung buhay mo eh. Kumbaga, pagka meron ng mga tao na umaasa sa'yo, parang mas pipiliin mo na gumawa ng tama at maging magandang role model dun sa mga maliliit mo, di ba? Kasi nakakatakot maging magulang, no? Ang hirap pala, mas na-appreciate natin ngayon ang parents natin mula nung naging parent din tayo. Totoo po. Yung anak ko nagki-fencing din eh. Ganun po. Oo, tsaka golf. Ayun, yung anak ko rin. Ba't may mga sport na mga bata ngayon, no? Nung panahon ko, ano lang eh, badminton. Di ba yung mga ganun-ganun lang? Okay, anong mas masarap? Ang pagiging isang ama or maging isang asawa? Ano ba? Wala, hello, Jen. Tagal sumagot. Napakahirap ng tanong po na yan, ha? Tinawagan. Napakahirap. Mag-juice ka muna, bunso. Yan, stem cell juice Sige. from Beldos. Sa tingin ko po, hindi ka makukumpleto kung pipili ka lang ng isa doon sa dalawa na yun. Hindi ka magiging mabuting ama kung hindi ka magiging mabuting asawa at hindi ka magiging mabuting asawa kung hindi ka magiging mabuting ama. I think yung dalawang yun mag-work hand in hand and hindi ka talaga pwedeng pumili ng isa eh. Parang hindi ka makukumpleto kung isa lang dun yung pipiliin mo. Kailangan parehong meron ka nun para mas maramdaman mo na buo ka. Uy, nakaka-touch. Konti lang yung mga lalaking ganyan, ha? Di ba? Kasi yung iba nakakalimutan nila maging tatay. Minsan naman nakakalimutan nila maging asawa. Ako emotional. Wow. Ako naging... Kailangan yung balance talaga. Di ba? Balanse talaga dapat. Anong klaseng father figure ang meron ka growing up? At paano yan napektuhan ang pagiging ama mo sa iyong mga anak? Ako po, masasabi ko na lumaki akong talagang lumaki sa alaga ng isang tao na napakagaling na provider. Sa tingin ko, lahat ng alam ko ngayon sa kanya ko nalaman. He's a dahil, pure Chinese? Ano po, one half. One half po. And siya yung tatay na kahit anong itanong mo sa kanya, talagang meron siyang sagot. Kaya siguro grabe rin yung respeto ko sa kanya and dahil napaka-knowledgeable niya, maprinsipyo na tao, ma-values, yun nga, magaling siya na provider. Never siya nagkaroon ng bisyo. Hindi siya umiinom, hindi siya naninigarilyo. And sa tingin ko, maraming traits na nakuha ko sa kanya. Kaya Pagiging tahimik. Pagiging tahimik, opo. Wala rin siyang masyadong barkada nun. Kaya feeling ko, yun, namana ko lahat sa kanya. And nagpapasalamat ako na ganun dahil hanggang ngayon, magkasama pa rin sila nung nanay ko. Hindi pa rin sila naghihiwalay. Of course, syempre, merong mga problema paminsan-minsan. Pero alam mo yun, pinipili nila na magstay together para sa pamilya, para sa mga anak nila. Ay, parang konti lang tatay na walang bisyo, no? Swerte, napakaswerte talaga. Swerte. Ayan, tell us something about your wife na hindi alam ng public. Ano yung pinaka-karakter ng isang Jeneline Mercado? Ano
bang pwede kong sabihin? Pagiging hands-on niya sa lahat. Hindi lang sa mga anak, hindi lang sa pamilya, kundi sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Isang pinakagusto kong trait niya yung hindi niya pababayaan lahat ng mga tao na nasa poder niya. Talagang pagka kasama mo siya, yung paparamdam niya talaga sa'yo na secured ka sa lahat ng bagay at wala ka nang iisipin iba. So, ganun talaga yung nagustuhan ko sa kanya. Alam mo, I felt that with Jen. Nung pa lang, first time ko siyang ma-meet. Kasi gustong-gusto ko na talaga siyang makuha noon pa. Kami ni Tita Becky pinag-uusapan namin. Tapos nagka-pandemic na. Actually, nung time nga na may nilaunch akong mga air freshener, isa siya sa nag-post, pinakita ko sa kanya, 2017 ata yun. Sabi ko, tingnan mo, moment talaga tayo. And then after ng red carpet ninyo, ng Everything About My Wife, premiere night, imagine mo, pagod-pagod kayo, she messaged me. Diba, sabi ko, ang sweet naman ni Jen. Naalala pa niya akong i-message. And she said, thank you. Diba yung parang little things na, syempre, di ko naman nilalahat, diba? Pero, ma-understand mo naman na, syempre, busy kayo. Pero yung thought na pagod kayo noon, gabi na kayo, may interview pa ata kayo noon, and then we left. And then, nasa NLEX kami, ate, thank you, I appreciate you, I love you. Gumanon siya. Sabi ko, napaka-sweet talaga nito. Yung kahit na ano ipadala ko lang na longganisa, mag-message pa siya. Yung hindi naman niya kailangan gawin pero ginagawa niya, mas nakikilala ko siya at mas minamahal ko siya ngayon. Ganun po talaga siya. Kaya rin po ganun yung pagmamahal namin sa kanya. Lahat kami. Sana all. Sana all. Nasa iyo na ang lahat. A perfect family, a career. Meron ka pa bang gustong makamit? Ano pa ba? Sa tingin ko, siguro yung wag lang maghiwa-hiwalay yung pamilya, magsama-sama lang kami hanggang sa dulo, magmahalan at wala nang maging problema pa. Sa tingin ko yun na yung gusto kong mahiling dahil material na bagay, career-wise, talagang sobrang kontento na kami, masayang-masaya kami, lalo na mas marami pang mga blessings na darating. Hinihiling ko lang na masustain namin yung pagmamahalan, na madala namin siya hanggang sa mga huling hininga ng mga buhay namin. That's so sweet. Talaga. Parang konting-konti lang yung lalaki na nagsasabi na yun ang wish niya. Aminin natin, yung iba pa na material things ang gustong makamit. Pero siya, anong gusto niya? Love. Peace. Importante pa na makontento ka talaga kung ano yung meron ka. Kahit na, syempre, lahat naman tayo meron pang hinahangad pa na mas mataas, di ba? Pero, hindi naman masama yun. Pero, maganda rin yung makontento ka, kung ano yung meron ka, i-enjoy mo kasi yan yung meron ka ngayon eh. Ikaw nga nawawala akong kapatid. Kasi ganyan din ako lagi. Lagi kong sinasabi na, alam mo, you are enough. You have everything. As long as you have a grateful heart, masaya ka eh. Ang nangyayari kasi sa ibang tao, hinahanap nila yung wala sa harapan nila. Nakakalimutan nila na gaano sila ka-bless. Yung family, yung children natin. The life itself is a blessing that you should be thankful. Yes. Tingnan mo, konti lang yung tulad niya at mas lalating minamahal ang isang Dennis Trillo. Kasi he's a family man. Any message for Jen? Ano ba? Salamat sa lahat. Inspirasyon kita, inspirasyon ka namin lahat. Ay, ba't din ka nun? Siyempre, mahal na mahal ka namin. At sana maging maayos ang lahat hanggang sa huli para sa atin at sa pamilya natin. Ano yung una mong sinasambit kay Lord bago ka matulog at pagkagising mo? Siguro yung pagpapasalamat sa lahat ng mga blessings, sa lahat sa buhay. Sa tingin ko yun yung pinaka-importante. Marami sa atin nagdadasal para humiling ng mga ibang bagay. Pero ako nagdadasal para magpasalamat. Napaka-importante. Katulad ng sinabi nyo, yung isang simpleng thank you, napakalaking impact na yun dun sa tao na yun. Yung pagiging appreciative and grateful sa maganda man o hindi maganda, alam mo yun, kailangan magpasalamat ka kasi yung hindi maganda na yan, hindi naman yan palagi.
Dadaan lang yun. Dadaan lang yun. And it will make you, a better person. Yes, Diba? tama. Life really yung mga humbles you, diba? Alam mo yan, ngayon na nasa experiences. 40s tayo, mas natututo tayo, mas pinipili natin yung mga kaibigan natin. Ganun siguro pag tumatanda na Oo, talaga. no? Oo, nagbabago na yung Magkagantuhan na lang muna priorities. kami. I-choose mo yung tunay na nagmamahal sa'yo. Oo, Tama? tsaka doon tayo sa ruta na hindi ka magkakaroon ng problema. Tama. So, yun. Alam mo naman, ako na dahil marami akong anak-anakan sa industry na to, dahil ang dami kong ambassadors, yun ang natutunan ko rin na mahalin mo yung nagmamahal sa'yo, di ba? Nililet go mo yung mabigat, di ba? Kasi hindi talaga sila nararapat sa buhay mo. Kaya ako ngayon, yung mga alaga ko, hindi ko lang sila alaga dahil ini-endorse. Hindi eh. Kasi pag nagmahal naman talaga ako, galing sa puso, gusto ko pamilya eh. Especially me, dalawa lang yung magkapatid. Wala na rin akong tatay. Di ba? Napaka-konti, dalawa lang anak ko. I embrace them as my family talaga. Ito, kaya nagiging mommy ako ng lahat kasi gusto ko mga anak-anakan. Pero kapatid ko lang si Den. Ayan. Baka naman pwede mong pagbigyan. Ano ba yan? What's your go-to karaoke song? Ano ba? Dami. Parang every time iba-iba. Depende sa mood eh, di ba? Minsan gusto mo kumanta ng masaya, minsan gusto mo kumanta ng malungkot, minsan gusto mo kumanta ng Pero may ingay. favorite talaga tayong song na alam mo na, kaya ko to. Yung abot na abot ng boses mo, yung favorite mo na kinakanta. Bed of Roses. Oh! Bon Jovi. Ano kasi yun? Talaga mahihayin. Sitting here wasted and wounded, this old piano. Yeah. Ayan, nabitin naman ako dito sa aming One line lang. One line lang. At mahihayin talaga yung aking bunsong kapatid na to. I'm very happy. Welcome to Beauty Derm, Group Salamat of din po. Companies. Matagal ko kayong hinintay ni Jen at ito na nga ang aking pagkakataon. At mas marami pa tayong chance na mas makilala si Dennis kasi nga iikutin natin buong Pilipinas, mas marami tayong activities, magiging mas close na naman kami ni Jen and Den. Okay? So, Excited na po ako. Maraming salamat po sa Welcome to pag-welcome Beauty dito Derm. sa pamilya ninyo. and thank you for guesting. Of course. Invite mo sila salamat manood po. ng aking Manood po kayo ng talk Ray show. Talks. I think this is the 3rd episode. Yes. So, At marami pang susunod na iba, kaya abangan nyo lang. Maraming salamat po sa inyo. yan. Bye everyone!